Ang United Kingdom, Australia at Canada ay pormal na kinilala ang Estado ng Palestina bilang bahagi ng isang pagsisikap na buhayin ang momentum para sa isang two-state solution, ayon sa isang pinagsamang pahayag. Samantala, isang 3 taong gulang na batang si Habieba Abu Shar ang pumanao sa Southern Gaza sa Khan Younis dahil sa malnutrisyon at kakulangan sa paggamot. Habang hindi bababa sa 46 na Palestino ang pinatay sa mga atake ng Israel sa Gaza mula pa kaninang umaga, karamihan sa Gaza City. Ang mga napalayang Palestino mula sa Gaza City ay nagkwento na pinagbabantaan sila ng mga quadcopter ng Israel matapos silang mapilitang lumikas mula sa kanilang mga tirahan sa lungsod. Sa isang homilya sa parokya ng Santa Ana sa Vatican, hinimok ni Papa Leo ang mga mananampalataya na magpakatatag ng may pag-asa sa panahong seryosong banta ng digmaan. Anya, ang buong mga bansa ngayon, kanyang iniukol, ay nilulupig ng karahasan at higit pa rito ng walang pakundangang kawalang pakialam na iniiwan sila sa isang kapalaran ng paghihirap. Pinalalawak ang tema sa kanyang lingguhang Angelus, binatikos ni Papa Leo ang karahasan sa Gaza na nagsasabing walang kinabukasan na nakabase sa karahasan sa pilitang pagkatapon o paghihiganti. Ang kanyang mga pahayag na nag-aalok ng pakikiisa sa mga tao ng Gaza ay dumating habang tumitindi ang atake ng Israel sa Gaza City. Iniulat ng mga otoridad ng Gaza na hindi bababa sa 60 Palestino ang pinatay noong Sabado. Sa Asya, libo-libo ang sumali sa mga protesta laban sa katiwalian sa Maynila. Ito ay kasabay ng patuloy na hindi pagkakaunawaan tungkol sa maling pamamahala ng proyekto at isang pagbabawal sa mga pangunahing plataporma ng social media. Nagpapatuloy ang tensyon sa diplomasya habang binabantaan ng China ang Pilipinas laban sa paglapag sa kanilang Red Line sa Taiwan na naglalantad ng masalimuot na sitwasyon sa rehiyon hinggil sa soberanya at panlabas na alyansa. Acronym, Aktibidad Militar at Depensa ay lumalala na may mga ulat ng mobilisasyon ng puwersa ng Venezuela at ang patuloy na presensya ng mga barkong pandigma ng AIS sa gitna at Timog Amerika habang tumataas ang tensyon. Nagpapatuloy ang karahasan sa Hilagang Veracruz, Mexico at Venezuela na sumasalamin sa patuloy na mga isyu sa seguridad at pamamahala. Nasa sentro ng atensyon ang mga inisyatiba at hamon sa kalikasan tulad ng mga proyekto ng komunidad upang muling gamitin ang basura sa Honduras at mga kontrobersya sa salmon farming sa Chile sa mga protektadong lugar.